Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1241. This article na to, pinag-uusapan kung anong magiging effect kapag nagbayad si debtor sa isang taong walang kapasidad tumanggap ng bayad. Or kaya naman nagbayad siya sa isang third person na hindi naman creditor. Ano mangyayari sa payment? Valid ba or hindi? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1241. Payment to a person who is incapacitated to administer his property shall be valid if he has kept the thing delivered or insofar as the payment has been beneficial to him. Payment to a third person shall also be valid insofar as it has redounded to the benefit of the creditor. Such benefit need not be proved in the following cases. Number 1, if after the payment, the third person acquires a creditor's rights. Number 2, if the creditor ratifies the payment to a third person. Number 3, if by the creditor's conduct, the debtor has been led to believe that the third person had authority to receive the payment. So dito sa article na to, pinag-uusapan nga natin kung ano magiging effect kapag nagbayad si debtor kay creditor na walang kapasidad tumanggap ng bayad o kaya naman sa third person na hindi si creditor. Okay? Ano mangyayari sa payment? So hatiin natin yung discussion natin sa dalawang senaryo. Una, nagbayad nga si debtor kay creditor na walang kapasidad at at sa third person na hindi naman si creditor. So doon muna tayo sa scenario number 1. So scenario number 1, payment to incapacitated creditor. Incapacitated creditor. Yan. Tapos, yung pangalawang scenario number 2, payment to a third person. Ayan. So, unang-una sa scenario number 1, general rule natin, pag nagbayad ka kay creditor na wala naman siyang kakayahang tumanggap ng bayad, sa kadahilanang dahil siya ay minor, o kaya naman siya ay wala sa katinuan, insanity, o kaya anumang mga incident na wala talaga siyang capacity to enter into a contract, including loan, kung saan halimbawa umutang si debtor kay creditor, tapos nagbayad si debtor kay creditor. Eh, nung time na yun, minor naman talaga si creditor or wala siyang capacity makipagkontrata. So general rule natin, ang payment ay hindi valid. Payment is not valid. Yan. Okay? Pero kagaya nga ng ibang mga rule natin, pag merong general rule, meron siyempre exception. Okay? Ano yung exception? Kapag halimbawa, si creditor na incapacitated ay itinago niya yung bayad. So yun yung unang scenario dito. Sinabi, if he has kept the thing delivered. Okay? So kept the thing delivered. Yan. So halimbawa, nagbayad si debtor kay creditor, tapos nung time na binayad na niya, itong si creditor dahil wala siya sa tamang pag-iisip, siya ay insane, okay? Itinapon niya yung pera, yung payment ay hindi valid. Okay? Kasi wala na sa kanya yung perang 'yon. So for example, si A nagbayad kay B, si B insane. Okay? Ang halimbawang binayad niya ay nasa 30,000. Yan, 30,000. So ito si debtor, ito si creditor. Ngayon, kasunod na pangyayari, nung binayad na ni A kay B yung 30,000, itinago naman yung pera. So dahil itinago yung pera, extinguish yung obligation natin kasi nga itinago niya yung pera. Okay? What if halimbawa, sir, ang tinago lang niya is 15,000. Ito lang yung kept. Kasi yung 15,000 ay tinapon niya sa isang basurahan kasi nga, yun, hindi niya alam na meron na pera pala yun, okay? Kasi nga siya ay insane nung time na siya ay binigyan ng pera. Okay? Therefore, ang extinguish lang is only 15,000. Yung ating natitirang 15,000, hindi pa yun extinguished. Okay? So, anong lesson dito? Eh di, hintay mo muna maging okay si creditor o kaya naman baka merong legal representative na i-a-assign sa kanya na pwedeng siya nang tumanggap. Okay? O kaya naman yung pangalawang senaryo natin,
hindi man niya ano, tinapon pero ginastos niya. Tapos nung time na yung ginastusan niya, nakatulong sa kanya. Yun yung pangalawang exception natin. Kapag yung payment has been beneficial to him, okay? Yun yung nakalagay dito, okay? Beneficial to the creditor, okay? To him, ibig sabihin nung him, si incapacitated creditor. Incapacitated creditor, ayan. Nung pagkabayad ni A, halimbawa, kay B ng 30,000, yung 15,000 pinambili ni B ng pagkain. So nakatulong yun sa kanya, therefore extinguish na yung 15,000. Tapos yung 15,000 halimbawa, itinago niya, extinguish na rin yung 15,000. So therefore, wala nang utang si A. Okay? Ngayon, ang titingnan natin, for as long as the payment has redounded to the benefit nga nung incapacitated creditor, edi therefore, wala na ring obligation si A. Okay? Ayan. O kaya naman ng ospital, pinambayad yung ano, yung binayad ni A para pang treatment ni B. So, wala na rin tayong obligation, extinguish na. Okay? Ayan. Kasi sabi dun sa ano, sa article, considered na mabe-benefit si incapacitated creditor kapag meron siyang ginawang matalino or reasonable use. Okay? So, pag sinabing beneficial, meron siyang ginawang intelligent, okay? Or reasonable use. Yan. Na ginamit niya sa mga pangangailangan niya. Okay? For the purpose of for purposes necessary or useful to him. O pinambili niya ng damit, napakinabangan niya yung damit, eh di wala ng obligation si A. Okay? Ayan. O kaya naman, kung meron niyang legal representative na same yung gagawin niya sa circumstance, pinambili ng damit ni legal representative, pinambili ng gamot, pinambili ng pagkain ni legal representative para kay incapacitated creditor, okay? Even if at the time of the complaint, yung effect of such use ay hindi na nag-e-exist, okay? Halimbawa ay taxes ng property ni creditor, okay? Ang ginawa ni legal representative, pinambayad niya ng buwis ng mga property taxes, okay, ng property ni B. O kahit nung time na halimbawa, naging okay na si B, okay, nag-complain siya, bakit mo pinambayad? Hindi yun pwedeng gamitin as a reason. Okay? Yan. O kaya naman yung pera pinambayad sa isang utang ni creditor, okay? Kasi pag hindi binayaran, magkakaroon ng interest. Kaya reasonable use yung paggamit ng payment. Yan. So, yun yung ating scenario number 1. Okay tayo dun, ha? Yan, sige. Punta tayo sa scenario number 2. Scenario number 2, yung payment sa isang third person daw ay valid kung, okay, sabi nga dito, kung nakinabang si creditor. Okay, sabi dyan, payment to a third person shall be valid insofar as it has redounded to the benefit of the creditor. Therefore, general rule natin, hindi valid. General rule, payment is not valid sa isang third person. Is not valid. Yan. Okay? Pero, ayan, so syempre may exception. Except na nga lang, kung halimbawa si third person ay binigyan ng authority para tanggapin yung payment. Okay? So third person is authorized to receive the payment. Okay? So ito yung scenario number 1. Ay, exception number 1, third person is authorized to receive it. Authorized to receive. To receive payment. Yan. So kapag binigyan ng otoridad si third person na tanggapin yung bayad, therefore, valid na yung payment. Pero kung walang authority si third person na tumanggap ng bayad, tapos si debtor nagbayad dun sa third person yun, walang authority tumanggap ng bayad, hindi mawawala yung liability ni debtor. Okay? Even if si debtor ay in good faith na akala niya siya yung creditor. Okay? Yan. Except na nga lang kapag yung payment is redounded to the benefit of the creditor. So, ulitin ko yan, ha. Sulat ko yun dito. Doon sa number 1 natin. Si debtor ay hindi mawawala ang liability niya kapag yung payment ay
na tumanggap sa yung third person na hindi naman si creditor or walang authority tumanggap. Okay? Debtor is not released from liability, okay, by a payment to one who is not the creditor nor one authorized to receive it, to receive the payment. So, even if, yan, nakalagay dito ha, even if, even if the debtor believe in good faith, kahit good faith siya, in good faith, that he is the creditor. That he is the creditor. Yan. So, ulitin natin to. Si debtor, hindi mawawala yung obligasyon niya kapag nagbayad siya sa isang taong hindi naman si creditor or kaya naman wala namang karapatang tumanggap or authority tumanggap ng bayad ang taong yon, kahit na naniniwala or napaniwala si debtor in good faith na siya talaga si creditor. Okay? So, in good faith, siya talaga si creditor, ay hindi pala. So, walang kinalaman si creditor doon. Okay? So, walang extinguishment of obligation. Okay? Another exception, kung halimbawa, yung payment ay nakinabang si creditor or ayun, redundant to the benefit of the creditor. So, payment has redounded to the benefit of the creditor. The benefit of creditor. Yan. So, pag sinabi nating redundant, inured, okay, to the benefit of the creditor. Halimbawa, si A, okay, nangungupahan sa bahay ni B. So, ito'y tenant, okay, siya yung tenant, siya yung owner. Ngayon, magbabayad na si A ng kanyang ng kanyang upa kay B. Kaso wala siya nung time na magbabayad siya. Okay? Ngayon, nagmamadali si A, gusto niya na magbayad, nagbayad siya kay C na kapitbahay nitong si B. Okay? Sabi ni A kay C, C, pwede bang ikaw nang mag-abot ng bayad? Okay? Kay B. Total, parehas naman tayong tenant or kapitbahay mo naman si B. Aalis lang kasi talaga ako. Ngayon, tinanggap ni C. Si C hindi siya si creditor. Si C hindi rin siya authorized tumanggap ng bayad kasi wala namang sinabi si B sa kanya na tumanggap ng bayad. And yet tinanggap ni C. Ang tanong, extinguish ba yung obligation to pay rent ni A? Ang sagot ay hindi. Hindi valid yung payment. Liban na lang kung mapapatunayan ni A na na-benefit si B dun sa binayad niya. Okay? Yan. So, yun nga yun. Ito yon. Kung hindi naman authorized nga si third person na tumanggap, basta nakinabang si creditor, valid yung payment. Pero kailangan 'tong patunayan. So, has to be proven. Has to be proven. So, kailangan niya patunayan 'yan. Yan. Pero ito, may exception ulit. Except, pag sinabing except, need not be proven. Need not be proven. Hindi kailangan patunayan. Okay? May mga senaryo na hindi kailangan patunayang nakinabang si creditor. Okay? Ano yung example na yun or ano yung mga senaryo na yun? Kapag after ng payment, si third person ay na-acquire niya yung right ni creditor. So, meron tayong subrogation. So, number one, subrogation. Yan. Ito yung if after payment, third person acquires creditor's right. Creditor's rights. Yan. So, ibig sabihin, parang si third person na yung bagong creditor. Pangalawa, ratification. Pag sinabi nating ratification, um, parang sinang-ayunan na. Pumayag na yun si creditor. Yan. So, creditor ratifies the payment to the third person. Pangatlo, estoppel.
Yan, estoppel. If ito yung estoppel ibig sabihin, yung pangatlo, ito yung pangatlo natin. If by the creditor's conduct, the debtor has been led to believe the third person had authority to receive the payment. Napaniwala. Ito kasing number 1 natin, naniwala si debtor pero wala namang kinalaman si creditor dun, kaya kung bakit siya yung naniwala. Kumbaga, parang siya lang yung ano, nag-isip. Okay? Itong number 3, pinaniwala. So, pinaniwala na si third person ay may authority to receive the payment. So, kapag ganun, edi hindi na kailangang patunayan na nakinabang si creditor dun. Okay? Yan. Ngayon, in addition dito sa tatlong 'yan, meron pang mga payment, scenarios na puwedeng mag-release kay debtor sa kanyang obligation. Kung halimbawa, nagbayad si debtor sa original creditor kasi wala naman siyang notice na inassign ni creditor yung payment sa ibang tao. Halimbawa, ah inauthorize ni creditor ang third person na tumanggap ng bayad, pero hindi naman alam ni debtor. Ngayon si debtor nagbayad dun sa original creditor. So wala na ring obligation si debtor kasi walang notice na nangyari. O kaya naman in good faith, nagbayad siya dun sa taong may possession ng credit. Halimbawa, promissory note. Okay? Kasi yung promissory note ay ano credit 'yan. So kung sinong may hawak nung promissory note, eh di sa kanya magbabayad. Yun, in good faith nagbayad si debtor dun sa isang taong may possession ng credit, wala na ring obligation si debtor, okey? Kahit na halimbawa si creditor walang natanggap na benefit from the payment to a third person, hindi siya puwedeng mag-demand ng bagong bayad kasi yung pagkakamali ni debtor ay dahil sa kasalanan ni creditor, okey? Ayan, so basta may kasalanan si creditor dito, tapos nagbayad si debtor dahil akala niya dun magbabayad. So wala na tayong, kailangang bagong, ibabayad si debtor kay creditor, okey? So yun, dito nagtatapos yung Article 1241 tungkol siya sa payment sa isang incapacitated person o kaya naman sa third person. General rule parehas hindi valid yung payment. Iba na lang kung dun sa incapacitated ay tinago niya yung pera or ginamit niya sa mga bagay na nakakatulong sa kanya, okey? Or pangangailangan niya. Do'n naman sa payment to third person, again, general rule hindi nga siya valid. Liban na lang kung halimbawa, si third person ay authorized na tumanggap ng bayad. Kasi si third person ay hindi siya si creditor, pero authorized naman siya. So, valid yung payment. Or kaya naman, nakinabang din naman si creditor doon sa bayad ni, debtor. Okey? So yun, I hope meron akong nadagdag na bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo may part kang hindi maintindihan, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo din yan. And then paki-like na rin, paki-share at saka subscribe para marami pa tayong matulungan. Yung lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!